Nabisno si Pangulong Kuting Jr. sa bitag nilatag ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa gitna ng kontrobersya na bigong nakaresback sina House Speaker Tampalutslos at unang ginang Lizette Lasmags na nagdulot ng mas malawak na isyu sa administrasyon. Ayon sa mga ulat, isang maingat na hakbang ang ginawa ni VP Sara upang mailantad ang di umano'y irregularidad sa pamumuno ni Kuting. Sa nasabing operasyong inilunsad, naglabas ng mga ebidensyang nagugnay sa Pangulo sa mga kontrobersyal na proyekto at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa kabila ng kanilang mataas na posisyon, hindi nakapaghanda sina Tampalutslos at Lizette Lasmags upang ipagtanggol ang Pangulo mula sa mga paratang. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang insider, sa patuloy na pag-usbong ng revelasyon, tumitindi ang panawagan ng taong bayan para sa pananagutan mula sa Administrasyong Marcos. Samantala, pinuri ng ilan ang tapang ni VP Sara na magpatuloy sa laban sa kabila ng posibleng banta sa kanyang seguridad. Ang isyong ito ay inaasang magiging sentro ng atensyon ng publiko at ng mga otoridad sa mga susunod na araw. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magkaisa ang bawat Pilipino. Sana naman po sa lahat po ng mga kapanood nito ay suportahan at tulungan po natin ng KOJC kahit sa pag-share man lang ng mga video na maaaring yung mapanood sa oras na gipitin ulit ang KOJC compound. Yun lang. Siguro naman napupunan ninyo ng kakulangan ng mainstream media. At napakatahimik na nila. At isipin ninyo kung walang SMNI. Kaya po malaking tulong po sa bayan ang SMNI. Tingnan po natin, kung wala ang SMNI, hindi natin criticism of Senator Bato. So ang dapat ay pinagbigyan yon kasi malayo at hindi magkatumbas yung contempt ni Picoy na kung saan ay sinasabi niya na katang-isip lang daw yung kanyang binanggit. That you know, kahit na hindi ka nakapag-aral ng elementary, alam mo na yung sinasabi niyang katang-isip ay outright lie. Isang kasinungalingan. So, kung ikukumpara mo yan kay PDEA Agent Morales, yung sinabi niya about the PDS ay sinabi niya yung totoo. Ang question lang yung pagsagot niya ng no, malaki nga yung probabilidad na baka yung nai-present sa kanya ay hindi yon yung pinaka-final na papel ng PTS niya. Tama. Pero tama siya doon kasi kahit na anong argumento at lohika, tignan yung sinasabi ni Morales, ay makikita natin na bakit mo naman ako tatanggapin sa PIDEA kung ako pala ay questionabling tao. Exactly. At ang nag-recruit sa kanya, Atty. Valera, ay ang former PIDEA Director General, direct recruitment ni General Santiago sa isang area na kilala siya at pinagkatiwalaan siya to join the PIDEA, and the process followed into the recruitment at therefore affirmed ang kanyang affiliation sa PIDEA. Now, Atty. Valera, ito yung tanong ng taong bayan ngayon sa iyo. Bilang isang international observer sa kalagayan ng ating bansa ngayon, nandiyan ka sa US, but you are always in touch with realities in the country. Hindi ba na tamang tingnan na ang kudita against Senate President or former Senate President Mig Zubiri at i-install ang isang Chis Escudero na alam natin ang tie-up ng pamilya nito mula sa kanyang tatay sa mga Marcoses ay malalim at nakaugat na mula pa sa kanyang tatay na si Kasani Escudero at hindi niya man itinatatwa ito upang nang sa ganon ay marindahan at maparalisa ang ano pamang pagsambulat ng iskandalo sa mga PIDEA leaks na kagaya nito or other future investigation involving ang pangingialam at high-handed involvement ng First Lady at nang sa ganon may epekto sa pagkapangulo ni Pangulong Marcos Jr., which alam natin ang Senado na lang ang natitirang pwedeng pagdaanan at daluyan ng ganitong uri ng pagsambulat through investigation. Eric, alam mo, ibibigay ko again, ulitin ko yung objective analysis ko dito, no? Dito sa pagpapalit
political power sa Senate, no? Dahil yung konteksto at implikasyon nito sa politika, no? Yung pagbabago ng pamumuno. Kasi katulad ng nabanggit mo, alam natin na si Senator Escudero at si Senator Estrada ay aktibong kasali sa pandinig na naglalayong questionin ang kredibilidad ng dating ahente na si Morales at yung kanilang aktibong pakikilahok sa pagtutol sa testimonya at ebidensya ni Morales. Tama. Ay napapahiwatig ito, Eric, ng kanilang interes na kontrolin ang takbo ng pandinig na ito, no? Naalala mo na una si Senator Zubiri, pero yung sa kanya is pasaring lang, no? Bilang Senate President na meron dapat tayong extra caution kasi alam natin na walang ebidensya. So meron simula na siya ng ganon, for course short of saying, no? So ang konteksto nito ay yung sentro ng kontrobersya dahil sa bagong pamunuan ngayon, ang kanilang impluensya, no? Ay lalong titingkad, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin ay patuloy na sirain yung kredibilidad ni Morales at i-undermine itong mismong pandinig at yung Senate investigation at chairmanship ni Senator Bato. Kaya hindi ako magtataka, Eric, no, na maaring potensyal na magtapos ang pandinig, no? Yung dito sa bagong pamunuan, no? Kasi powerful yung Senate President, eh. Yes. Pwede kang i-strip ng chairmanship, no? Pwede. Sa kanilang na mapilit na pamamaraan, kahit sabihin nating anggulo, nangyayari naman sa lahat ng bansa, no? Na mayroong mga presidential forms of government, yung pagpapalit ng Senate President, na ang batayang estratehiyang layunin palagi pa nagpapalit ng Senate President ay dalawa lang yan, no? Sang-ayon sa kasaysayan, Eric. Una, yung control. At impluensya, no? Yung palalakasin mo yung alyansa sa Senado para maitulak ang legislatura, yung agenda mo. Pero pangalawa, hindi lang yun. Yung pag-control ng pinsala, yung damage control. Oo, yung bawasan ang potensyal na pinsalang pampolitika sa pamamagitan ng pagpigil sa mga investigasyon, Eric, na maaring humantong sa mga eksplosibong mga natutuklasan. Exactly. Sa gayon, ay protektado ang pangunahing tauhan sa politika at mapanatili ang status quo. Yun ang mabigat. Which brings us to this question, Atty. Valera. The question is, binanggit walang patumpik-tumpik ni former Senate President Mig Zubiri na ang kanyang pagkakalaglag sa kanyang pagiging Senate President ay dahil hindi siya nakakapagsunod sa mga utos ng powers that be. How do you interpret that? It means ang lantarang pangingialam sa pamumuno niya at sa pagpapatakbo ng Senado as a separate branch of government, ito ba ay tinutumbok niya ang presidente at ang kanyang mga tauhan? Well, tandaan natin, bilang objective assessment ulit, Eric, no? Dahil inaaral naman natin ang governance, epektibong governance sa iba't ibang bansa, whether presidential or parliamentary, may kanya-kanyang hanay yan, no? May kanya-kanya silang alyansa, may kanya-kanya silang tinatawag na pagkilos sa loob upang itulak ang isang interes, no? So definitely ito, sa isang political party, kung ang Pangulo at namamayagpag na Pangulo at kinikilalang simbolo ng liderato ng political party ay ang Pangulong Presidente at meron yan arrangement na alyansa, ay makikita natin na malinaw yan na external nang gagaling yan. No, hindi yan sa loob ng Senado. Kaya nga doon sa pagbabago ng Senate presidency, dalawa, no? Ang nabago. Yung Senate President mo at saka yung Senate President pro tempore mo. Number 2. Na parehong aktibong nakikilahok. Hindi maaalis sa sambayan ng Pilipino na itong mga dramatiko at dinamikang pagpapalit sa Senado ay malalim ang konteksto. Claro. Malalim ang implikasyon nito. Kaya katulad ng nababanggit ko ay sa susunod nito yung pagpapatalsik kay Zubiri, Senator Zubiri, yung resignation niya na nabanggit, ay makikita natin na nagmamarka yan sa aking objective assessment ng isang sinasadya
at kalkuladong pagsusumikap upang baguhin ang dinamikang kapangyarihan sa Senado. Agree. Na ang hakbang na ito ay hindi lamang magpapatibay, Ka Eric, ng impluensya sa mga kritikal na proseso ng legislatura, pero katulad ng nabanggit ko, titibay ang tindig ng mga kilalang alyado, lalong-lalo na kung ito ay tinatawag natin maagang mag-neutralize ng mga banta sa mga lumilitaw na mga kasalukuyang investigasyon. Na sa gayon ay mapanatili ang isang anyo ng katatagan sa loob ng pampolitical arena. Kasi mabigat yung political issue nito. Oo, mabigat ang pangyayari dyan. Kaya samot-saring issue hanggat maaari mawala dun sa issue ng panawagan ng bayan ng voluntary testing, drug testing, Pangulong BBM na kung tutuusin mo naman yun, Ka Eric, sa isang demokrasya, ano ba naman yung mag-voluntary drug testing ka, no? Kung yung hair follicle test, saliva test na transparent, at tignan yon. Kung ikaw ay negatibo, ikaw ay yayakapin ng sambayanan. Pero kung ikaw ay positibo, ay malaki ang implikasyon niyan sa liderato, malaki ang implikasyon niyan sa paggawa ng mga desisyon. Dahil ikaw ay lumalabag sa komprehensibong Dangerous Drugs Act ng 2002. Correct. Considering na ikaw yung pinaka-main enforcer, no? At may epekto, attorney, sinabi mo yan nung nakarang interview, doon sa kanyang fitness of mental health to continue discharging and functioning as the president. Well, kasi napakahalagang tignan yan sa isang liderato kasi this is an objective assessment, no? Kasi we are all stakeholders here. Considering na tayo ay nakataya sa isang tensyon na napag-usapan na natin last time or na hindi dapat tayo pumaloob, no? Isipin mo yan, hindi ko lubos maisip na sa dating base militar, Ka Eric, nandyan ang mga Patriot missiles, nandyan ang intermediate range missiles na tayo ay nakikipaggera, na hindi naman yan ang pulisiya ng sang-ayon sa ating saligang batas dahil ang gera ay hindi instrumento ng ating foreign policy at national policy. Tama. So, hindi tayo dapat magtapang-tapangan dito. Ang nasyonalismo ay nakikita sa malalimang pagsusuri ng objetibong lipunan at ano yung nangyayari sa baba at ang nangyayari sa grassroots. Attorney Valera, sir, excuse sir, which brings me to this, sa isang pahayag na ito, sa ulat na ito, para mabigyan ng laman, ng substance ang inyong pananaw that war can never be an instrument of foreign policy and national policy as well. Tunghayan muna natin ito, Attorney Valera, and then may dalawang huling katanungan tayo. Dahil ika-10 taon ngayon na EDCA, dapat mag-decide tayo kung tuloy o hindi. Kapag hindi ito i-revoke, kapag hindi tayo umalis dito, perpetually binding na siya. Pero pwede tayo umalis matapos magbigay ng 1 taon na notice. Pero kung ang iniiwasan natin ay gera na ipinasok ng isang tao na wala sa tamang pag-iisip, na wala namang pakinabang ang Pilipino, dahil sa tingin ko po talaga walang pakinabang sa kahit anong gera ang Pilipinas. Mag-aantay ka na 1 taon. Baka pagkatapos sa 1 taon, burado ng Pilipinas dahil alam naman natin ang gera ngayon ay nuklear at hindi na konvensyonal. Ito ang ikinababahala ni Attorney Harry Roque sakaling masangkot ang Pilipinas sa isang digmaan dahil sa Estados Unidos. Sa ngayon kasi, mayroon ng siyam na EDCA sign sa iba't ibang bahagi ng bansa na maaaring puntiryahin sa oras na pumutok ang giyera. Ang EDCA ay una na rin anyang kwestiyon ng dating senador na sina Rene Sagisag at Wigberto Tanyada dahil labag ito sa 1987 Constitution. So paano magiging tratado within the contemplation of the 87 Constitution ang isang tratado na ipinasok noong 1951? At paano naman magiging base yung EDCA na nagpapagamit ng ating mga base militar sa mga Amerika? Paano naman po yan magiging nakabase sa MDT? Ang MDT ang sinasabi lang, kapag inatake ang inyong metropolitan territoryo, ay ikukonsidera rin niya na atake sa teritoryo ng isa't isa. Okay? At magkakaroon na tayo ng collective security arrangement, no?
Ayon pa kay Roque, ang paglalagak ng Estados Unidos ng kanilang base militar sa Pilipinas at panghihimasok sa politika ay pagtitiyak nito na manatili sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga po naghihimasok ang Amerika sa ating politika eh. Dahil kapag nagkaroon na naman ng presidente na tututol sa presensya ng Amerika, sugi ang mga Amerikano, especially itong taon nito at sa mga taon pandarating. Kasi talagang sa tingin ko, yung 1-year notification, napakatagal nun. Kapag ang pinag-uusapan mo ay yung pag-iwas sa gera na pwede mangyari kahit kailan. Ang panawagan naman ni Roque na tuldukan ng EDCA sites ay kasunod na rin ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Attorney Valera, malinaw po ang binabanggit ninyo. The mental state of the highest official of the land to decide sa kaligtasan, pangsiguridad at kalagayan ng buong lipunang Pilipino ay mahalaga sapagkat hindi ito ordinaryong usapin ang EDCA presence, ang hindi transparent na mga pagpasok ng armas ng militar ng Amerika at ang pagkiskis at paggiit ng isang tensyonadong kalagayan, all because of the decision of the President right now to have an intensified rather than peaceful diplomatic interaction with China. Attorney Valera, as you were pointing out. Oh, nakamute po kayo, Attorney Valera. Nakamute ba ako? Okay na, yun na, balik na. Okay. Duduktungan ko lang yung sinabi ni Senator Roque at the same time, no? Bilang peace activist at anti-war activist. No? Wala pong panalo sa gera. Ang sambayanan at ang civilian, sila palagi ang casualties ng gera. Tayo ay magnet ng attack kahit nung Second World War. Dapat matuto tayo sa kasaysayan dahil meron ng base militar dito. So, kaya nga ako kahit na yung tinig ko na nag-i-invoke na dapat neutral tayo sa geopolitics between superpowers, yun ay pinanindigan ko bilang peace activist kahit isolated yung view ko. Dahil nakikita natin dito sa nangyayari sa tension sa South China Sea issue at West Philippine issue, no? Na kung saan ay lalong umiigting ang tinatawag nating false nationalism to defend the South China Sea or West Philippine Sea, na nakikita ko dyan na maraming umaangkin because of the arbitral ruling ay sa atin na ang West Philippine Sea. Mali po yung ganong paniniwala. Wala pong konklusyon yan sa arbitral ruling. Tama. Dahil ang tinanggal lang doon yung 9-dash line, pero walang jurisdiction ang UNCLOS relative to the maritime and territorial disputes. Claro. Dahil kulang ang kanilang powers. Now, balikan natin yung sinasabi mo. Dahil sa usaping ito, napakahalaga yung medical condition ng isang liderato. No? Again, may seryosong allegation na ganito, na dapat tumbasan ito bilang halal ng bayan, pakinggan yung kahilingan at apela ng sambayanan na mag-voluntary drug testing. No? Dahil nakikita ko naman na ito naman ay isang objective na kahilingan, no? Unless na meron kang tinatago. So, kung itatali natin ito at ikawing natin yung nangyayari sa Senado sa investigasyon na nakakalungkot yung nangyayari kay Senator Bato, yung malaking pagkakamali niya na pag-cite ng contempt. Pero nakikita ko na ito, Ka-Eric, na posibleng mapabilis ang pagtigil ng investigasyon. Exactly. At magkakaroon ng papapalit ng chairmanship dito batay sa komplikado at konteksto ng bagong dinamiko ng Senate presidency. Mukhang doon papunta nga, Attorney Valera, sir, ang perspective na yan kung bakit iniloklok si Senator Chis Escudero. At extension ito ng maniobra ng Malacanang na binanggit ninyo upang pagtakpan ang pagsambulat ng mas malalaking iskandalo. Yung involvement ng First Lady sa pagmaniobra na gamitin ang Armed Forces of the Philippines, Intelligence Service of the Armed Forces, ISAP, sa isang extraction para bigyang pabor ang kanyang family friend, ang kanilang family friend, involving mga minor de edad sa Turkey. Ito sana ay imbestigahan na rin ng Senado, pero with Chis Escudero right now, sabi mo, magbabago ang dinamiko. Ngayon ang tanong, panghuling tanong sa inyo. Mukhang marireverse pa ang kalagayan. Kasi with the Senate concurrent resolution, pwedeng bumalik sa ICC ang Pilipinas, urging the President by the Senate concurrence na bumalik sa ICC when they have the numbers now 15 or 16 out of 8, Attorney Valera,
at pwedeng magkaroon muli ng jurisdiction over sa kay Duterte at sa iba pang mga inaakusahan ng mga dating dilawan at mga pinklawan na grupo na ngayon kasabwat na sa gobyerno ni Marcos Jr. What an irony, in fact, sa politika natin. Yeah, tama. At pati ang Tama pag-imbestiga ka, kay Inday Eric, no? Sara Duterte sa posibleng Yeah, tama ka. abuso sa mga pondo. Are you seeing this kind of things to happen under a Chis Escudero, Marcos extension, Senate-controlled leadership? Alam mo, hindi yan realm of possibility, ka Eric. Realm of probability yan, no? Dahil nasa bagong dynamics ng powers sa Senado at yung alyansa, no? Sa executive branch, no? So, pwedeng mag-withdraw at bawiin yung kanyang pangako o promesa na rerespetuhin niya yung withdrawal na ginawa ng executive branch ni Pangulong Duterte sa ICC, no? Dahil alam naman natin na yung expansion ng crime against humanity ay hindi yan sumasaklaw sa mga domestic matters including drug enforcement policy. Purely internal yan. Tama. At pangalawa, alam naman natin na ang ICC ay subject to manipulation. Walang accountability yan sa isang institution. Kaya nga ang mga makapangyarihang bansa at superpowers, China, US, Russia, India, even Inland, hindi sila nagpapaloob sa ICC. Dahil katulad nito, domestic enforcement and drug war. Pero tayo lang ang bansa, hindi ba nakakapagtaka na tayo lang yung bansang iniimbestigahan nila sa ating drug war policy na purely domestic? Tama. Kasi nakikita nila na mahina na mahina tayo, na kahit bukas at normal ang function ng ating hukuman, ay pinipilit nilang igiit yung jurisdiction upang magkaroon ng tinatawag na political perspective at manipulation. Kung maalala natin ang simula nito, ka Eric, ay dahil hindi nila kayang buwagin ang popularidad ni Pangulong Duterte nung presidente siya, ay dinadala nila at binibitbit nila sa international work, sa international community. Alam natin yan bilang aktivista, ka Eric, no? Kasi dito sila mag-create ng political opinion sa pangunahing layunin to erode yung confidence at sirain yung kredibilidad ni Pangulong Duterte. Unfortunately, you have a president na umaabot ng 88% yung popularity at the same time, kahit na yung pulisiya niya, no? Pero kaya nga, although ako'y binabatikos ng mga kapwa ko abogado pag sinasabi kong insulto sa atin yan, na papapasukin natin ng isang international organization samantalang bukas ang hukuman at tayo'y normal na function as lawyers, pero mahalaga. Tama po kayo, Attorney Valera. Yes. Attorney Valera, may huling katanungan, hindi ko palalagpasin tong tanong na ito sa inyo, sa habang nandyan ka pa, kasi pa tapos na yung ating program sa Pilipinas Nating Mahal. How do you look at this current scandal of kodita sa liderato sa Senado? Saan ito patutungo? Lalalim ba at lalawak pa ang krisis pampolitika? At papaano ito makakapagpapabilis at makakapagpalubha sa krisis pang ekonomiya upang magpapabilis ng isang pagsambulat at daluyong ng isang panglipunang pangyayari na hindi maiiwasan? That will be our final question with your final message. Alam mo sa akin, ka Eric, itong political crisis natin ay lalong titindi within the next few months and few years. Maraming mga national issues na nakakawing, hindi lang naman sa usaping politika, yung personal na issues na ngayon ay nakabulatlat na at nandun na sa national situation, no? So makikita natin na magkakaroon tayo ng lalong umiiksi at pagkitid ng democratic space. Makikita natin ang curbing of legitimate dissents, lalong-lalo sa mga oposisyon, at na yumayakap sa mapapayapang paraan para magprotesta sa mga pulisiya ng ating pamahalaan. So makikita natin yan nakita na natin yan sa national movement ng Hakbang na Maisog, na kung saan ang fundamental right natin for free speech and freedom of assembly ay in danger, no? Na napakahirap kumuha at maglatag ng permit, no? Samantalang ito ay fundamental right
ng mga mamamayan, no? So makikita natin yan. Pangalawa, yung instability, political instability niyan, kung ito ay magpapatuloy at magkakaroon ng banggaan ng mga political forces, whether sa parliamentary or kung merong mga mag-espouse, hopefully walang mag-espouse ng political violence, ay titindi ang economic crisis natin. Claro. Yan ang pagkawin natin dyan. Kasi without political stability, economic stability would be an illusion. Kaya nga itong nakikita nating nangyayari sa Pilipinas, na kung saan ay nasa tension tayo as if tayo ay naghahanda isang gera, iyan ay isang negatibo para sa economic growth. Ang kailangan natin ay hindi alyansang militar. Katulad niyan, nag-expire April 28 ang EDCA sites, no? So ang problema diyan may automatic Merong automatic renewal unless na meron kang iserve na 1-year notice. Pero ang punto rito, ang kailangan at ang pambansang interes ng ating bansa ay magkaroon ng mas malalimang tinatawag nating relasyon sa commerce and trade relation, at hanggat maaari ay walang military alliance, kasi ang pambansang interes natin ay tugunan ang mga pangunahin at batayang suliranin ng ating bansa: pagkain, trabaho, katarungan. Klaro. Well said, Attorney Valera. Napakahalaga po ng tinura ninyo ang paglubha ng pampolitikang krisis at iskandalo sa liderato ng Pangulo ng Bansa at sa kanyang administrasyon ay pwedeng magpapabilis at magpapalalim sa krisis pang-ekonomiya at pwedeng sumambulat sa mas malala na manifestasyon ng iskandalong politika na mag-apekto sa kanyang estabilidad sa buong bansa, sa kanyang pamumuno. Very clear ang inyong mga tinuran. Attorney Valera, congratulations sa patuloy ninyong pagmamahal sa bansang Pilipinas kahit kayo'y nandyan na sa Estados Unidos at hindi Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!